Lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa Kanya ang malinis na kaisipan, mabuting kalooban at may pagmamahalan. Sa Kanyang lahat ng kaibuti na gawa at kay dakilang mga gawa. Halina, halina mga minamahal, naway patuloy niyong maramdaman at makilala kung sino siya at ano siya. Huwag lamang dulog ng dulog, huwag lamang hiling ng hiling, kundi mithin ninyong siya sa inyo'y makapanahan upang kayo lahat mapagtagumpayan kung ano ang marapat. Tandaan ninyo, sa oras ng kagipitan, ang Diyos Ama ang aasahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pinagnilay ako ng Panginoon, pinagtanto niya akong ganap. Habang ako'y nag-iisa sa maliit na silid na aking pininid, may tanong ako sa Kanya, Panginoon, bakit ganyan ang tao? Hindi po ba't kayo ay Diyos ng katotohanan? Na marami ang nagsasabing ikay Diyos na makapangyarihan. Bakit hindi nila matanto, mawari na ikaw ang Diyos na kumikilos? Para ikay katakutan, para sa iyo'y mahiya lamang sinasabi mo na dapat sa Kanya'y matakot, dapat sa Kanya ay magmahal. Sino siya? Ang Ama. Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Lahat ng tao ay gusto mong pagbigyan, lahat ng tao ay gusto mong mahalin kapag ang paghahari ng Amay nasa iyong piling. Mga nagsusumakit at nagsusumikap na makapaglingkod, maglingkod
para sa Ama, hindi para sa sarili. Ngunit bakit nga ba, anong dahilan at patuloy na naglilingkod ang mga naglilingkod na hindi naman sinasabi, yumaman sila rito, yumayaman sila rito, bakit patuloy silang nagmimithing magtungo? Ano nga ba ang sikreto at ano nga ba ang dahilan? May damdaming hindi kayang tutulan, may damdaming hindi kayang pigilin, may nagpupumiglas sa kalooban, na ika'y tumalima, ika'y sumunod sa kabila man ng maraming mga pinagdaraanan. Mga minamahal, napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Pagharian kayo at pangunahang lubos. O aking Ama at Ama nila, yamang Ama ka namin na buong daigdig ay ikaw ang nakababatid, nakasisilay na ganap. Ipagkaloob mong marapat, ibigay mo ang dapat. Isip ay mabuksan, makaunawang ganap. Sa gayon kung anong mga layunin mo at pangarap sa lahat ng iyong mga anak ay kanilang matanggap. Maunawaan kung paano ang pagkilos ng iyong Espiritu, mabatid kung paano ang paglingap mo. Huwag lamang ang mga bagay ang siyang ikasiya, kundi ang paghahari mo at mga aral mo, upang sa gayon ang bawat araw na pagsusumakit at pagsusumikap na ika'y damhin, maramdaman nilang ika'y buhay na buhay. O aming Ama na tuwirang lubos at tapat, yamang Espiritu mo'y laganap. Hayagan mong tinuturan ang marapat, tinutumbok mo ang tapat na iyong mga aral at salita upang tao'y maging ganap sa iyong kaukulan ay makatanggap. Sapagkat ikaw ang Diyos na katataasan, Diyos na buhay noon, ngayon at kailanman, ang nagsugo kay Abraham, ang nag-atas kay Moises, ang nagbaba sa anak upang lumingap at maging halimbawa at maging tuon ng tao at maging pansin ang paggawa ng mainam at damdaming mabuti ang kamtin. O Ama, kay buti mo, dakila kang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman, pupurihin kang walang maliw ng mga anak mong sa'yo nakadama at patuloy nakikilala sa pamagitan ng iyong Espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nagsialis na ang mga choir. Kumisan, maaari nga pong hindi maramdaman ng lahat ang nararamdaman ng isang Apo Kunching. Ngunit ako po ay masaya at maligaya sa paglilingkod ko araw-araw. At maaari nga pong hindi makamtan ninyong lahat ang nararamdaman namin. Ngunit masdan nyo nga po ang mga lingkod na nagsusumakit, nagsusumikap na maglingkod sa dakong ito. Ako po, hindi ko sila pinagtatanggol at di ko pagtatanggol. Kaya lamang po, nagpupumiglas yung damdamin kung siwalat ko po ito eh. Kung hindi sa kanilang mga kaakibat ko, di ko naman po kayang mag-isang maglikod. Kaya ang hiling ko sa tuwi na sa Ama, tinext nga po ako na isang alagad ko na naging alagad dito, na kumusta na daw ba ako? Napapanaginipan daw niya ako 3 araw na, 3 gabi na umiiyak ako. Sagot ko naman ay salamat sa pag-alala. Totoo yan, sabi ko. Hindi ako magsisinungaling dahil mahirap magsinungaling. Pero ano ba iniiyak ko? Alam niyo po, di naman ako umiiyak sa buhay ko eh. Dahil ako po'y masaya sa buhay ko kahit ganito lang ako. Totoong-totoo po, maniwala kahit naririnig tayo ng Diyos. Dahil hindi naman ako naghahangad ng yaman. Ano po ba iniiyak ko? Mahirap po ang kalagayan ko. Tulad po ngayon,
mayroon kami kamag-anak na patay. Pero hindi ko matutulan yung damdamin ko na maglingkod muna sa inyo. Kaya nakita nyo po yung mga choir. Kasi ayoko po kasing nagmamagaling na ipipresenta ko yung mga choir. At nahihiya na rin po ako sa kanila. Marami po silang ginagampanan. Wala naman silang sweldo. Hindi ko po sila binibigyan pamasahe. Ang mahirap po sa tao. Nakikita yung ginagawa sa amin. Pero yung ginagawa namin, yung lihim namin ginagampanan. Pero sabi nga ng Ama, matwid mo na lang tanggapin at di po kami maaring manumbat, magbilang magkwenta ng aming ginagawa. Ako po hindi umiimik sa mga alagad ko. Dahil ayoko pong nagsasalita sa kanila. Hindi ko po sila pipiliting maglingkod dahil wala ako binibigay sa kanila. At nagpupuri ako sa Ama, nagpapasalamat ako sa pagbabata nila. At yun ay galing sa Diyos. Dahil kung wala silang damdamin tulad ng damdamin kong maglingkod araw-araw, marami na po akong patutuot nakita. Dahil wala silang damdamin na magtungo rito, baliwala lang po. Ngunit silang mga araw-araw na kahit na sa kabila ng mga kabalahan, kumisan po hinahanapan pa ng mga paratang, hinahanapan pa ng bintang. Sino po ba ang talagang matwid? Alin po ba talagang gawain ng matwid at totoo? Alam niyo po, kung hindi ito totoo, titigil na po ako. At kung hindi po ito matwid sa pananaw ng Diyos, at di siya ang aming pinaglilingkuran, sa totoo lang po, hindi ko na kaya. Minsan, sabi ng tao, lalo na yung mga, alam mo naman, tsismosa lang. Pumayat ka, Eka. Ang laki ng pinayat mo. Yun pong pagkatao mo, tinitingnan, nakikita, nasusuri. Subalit yung mabubuting ginagawa at handog ng Ama, wala po sa hinagap ng taong nasa sanlibutan yan. Maliwanag po ang katotohanan na ang tao minamasdan ng tao, kaya't sumuko po ang maraming naglilingkod ng panahon na yaon ni Kristo, 72 sila nang natira. Ngunit sa panahon po ng Espiritu, alam niyo po ang mga pinagdaraanan ko, sa totoo lang po sasabihin ko sa inyo, hindi ko po inaaring malas at dago. Dahil yun ang natutunan ko po sa Diyos. Ang mga pinagdaraanan ay pagdalisay ng pagtatatag sa iyo ng buhay ng Diyos, sapagkat pinatitibay ang pananalig mo, pinatatatag ang pananampalataya mo, at pinupuspos ka ng kanyang kapangyarihan para magtiwala ka. Yun po. At yun ang totoo, sapagkat kung hindi gayon, wala na pong maglilingkod ngayon dito. Dahil napakarami pong kaganapan na kung babaybayin mo at susuriin, hindi nakakayanin. Kaya't kanina po, ang sabi ng Panginoon, Constancia, titigan mo ang aking rebulto. Masdan mo kung tunay na pagkatao. At dinibuhong kahoy lang ito. Na pagkataong inukit, ginawang rebulto. Sabi ko'y tama mong mata ko sa mata mo. Dahil alam ko, hindi ka rebulto lang, nasa iyo espiritu. Maniwala po kayo sa hindi. Niyakap ko ang rebulto, sinabi ko, napakagwapo mo naman. Bakit nag-ibang mukha mo?
Kaya kayo po, kahit anong sabihin ng tao, sumasamba sa rebulto, hindi po ako sumasamba sa rebulto. Pero ang Lord of Pardon po, magmasid kayo sa mga rebulto rito kung may mga kamukha silang gwapo. Hindi po kasi sila tau-tauhan dyan. Hindi po sila imahin lamang. Kundi kung walang espiritu, wala po kami sa harap nyo. Nang sabi nga niya, buksan mo ang Biblia, anak, na tinatawag nilang Biblia, banal na aklat. At patototohanan ko, sa kapal niyan, ang nais kong pabasa sa iyo'y pakikita ko at basahin mo upang matauhan. At ang tanong mo'y aking tugunin, sapagkat ang sabi ko, Panginoon, sadya nga pong mahirap magpakabanal. Ngunit kay sarap magpakabanal. Dahil ikaw ay masarap kapiling. Ngunit ano po ba ang talagang mahalaga sa tao? Naway maiba ang isip at damdamin nila at magpakatotoo. Mga kapatid, mga minamahal, lahat ng mga hinirang, lahat ng napili, hindi lahat pinaniniwalaan ng kapwa nila lang. Hindi lahat tinatanggap ng kapwa nila lang. Subalit may tumatanggap at may naniniwala sa kanila. Sapagkat nakadarama rin sila. At salamat sa Ama sa mga nakadama. At salamat sa Ama sa mga naglilingkod. At salamat sa Ama sa mga tumanggap. At salamat sa Kanya sa mga nagmamahal. Sapagkat kung hindi nga gayon, anong pagtitibay at paniniwala na siya nga ang paglilingkod at pinaglilingkuran kung wala ngang magiging totoo sa mga sinambit niya at kung wala ngang patotoo sa mga aral niya. Kaya't ang bawat pinagdaraanan, hampas lupa ka man sa pananaw ng kapwa mo, payak ka man at kaawa-awat habag, ang para sa kanila, ngunit hindi totoong naaawa, sapagkat wika ngang maliwanag, kung ika'y nagsalita sa taong namamali mo sa daan, nasabi mo'y kawawa naman siya, ngunit wala kang ginawa, ano ang napala? Anong patotoo na naaawa? Ngunit ika'y habag at awa ang kalakip ng iyong gawa, kaya't ang iyong kinahahabagan at matwid na tumatanggap, nakikinabang sa iyong pagpapala, na hiwaga at himala dito sa lupa. Maaring ang di paniwalaan ng tao, sapagkat wala ngang bumaba at nagsabing yun ay totoo at iyan ay totoo. Ngunit, masisisi niyo ba ang mga nagpapakatotoo sapagkat ang damdamin nila'y maging kanap? Masisisi niyo ba ang mga kapwa niyong hindi katulad ng katwiran ninyo? Samantalang kung hindi nga sa nagbigay liwanag at pangunawa, katulad niyo rin kung anong layunin at nasa noong unang panahon, sanlibutan, bagay, salapi at paglilibang. Ngunit nang dahil nakikilala at kumikilala, nabatid ang katotohanan ng matwid ay kinilala, nagsusumakit at nagsusumikap silang makatalim at makatupad, at patuloy hinahanap inaapuha pang dakong ito na kung paano'y nais nilang madama ay di tao kundi Ama. Naway maunawaan ninyo ang layunin ng Diyos sa buhay nyo upang makilala ninyo ang matwid niyang aral, ang tapat niyang gusto at totoo niyang layunin sa mundo, na hindi mababahaginan kayo ng hirap
at sakit sa pagtalikod. Sa kabila man ng sakit at hirap ang inyong tinatawid sa palagay ng inyong kapwa, sapagkat ang damdamin ninyo'y pinaluluwag at pinagagaan, at ang inyong isip ay inaalot inaaliw upang makaunawa. Kaya't sa inyong palagay ay hindi nyo kaya, ngunit nakakaya nyo. Sa inyong palagay ay hindi kayo makatatawid, ngunit nakakatawid kayo. Sa inyong palagay kayo'y gupunan, ngunit hindi pala. Sapagkat kayo'y mga kumikilala at tumatanggap sa Ama upang mapatotohanang siya'y sa buhay nyo. Mahirap ngang paniwalaan ang di ninyo pandama, ngunit ang pandamang bibigay ng Ama sa inyo, kapag naramdaman nyo ang katulad sa kapwa nyo, masasabi nyo ngang ang Espiritu'y totoo, ang Espiritu'y buhay sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula sa unang aklat ng mga hari, naging magkaanib si Solomon at ang Paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa yari ang kanyang palasyo. Ang bahay ni Yahweh at ang muog ng Jerusalem, hindi ang mga tao, ngunit ang patuloy pang nag-aalay na mga tao sa kanilang mga handog sa Diyos sa mga simbahan sa burol ay patuloy na yaon ang ginagawa, sapagkat hindi pa noon natatayo ang bahay ni Yahweh. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinataliman niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Gayon may nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamanyang sa mga sambahan sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan ng burol sa burol. Nag-alay na si roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusing minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo, matwid at malinis ang puso, at pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya, nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagamat ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya sinabi sa kanya, yamang hindi ka humihiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakalob ko sa iyong hiniling mo. Inibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon, at noon niya nabatid na siya kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem,
pumunta siya sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Si Solomon ay mayaman na mula sa angkan ni Haring David. Kaya't hindi siya maaring tularan na walang hihiling sa kanya sa mga lingkod, sapagkat hindi lahat ng lingkod ay may kakayahan. Hindi lahat ng lingkod ay may karunungan. Kaya't ang kakayahan at kaalaman ay pagkakaloob at hihilingin nila. Walang tutulad kay Solomon na walang hihilingin, Panginoon ko. Hindi ako hiling ng kabuhayan sapagkat sinungaling ang tao na hindi kailangan ng kabuhayan. Ngunit ang mga lingkod ay hindi humihingi ng yaman, kundi ang hinihingi nila, yamang pang-espiritual, at huwag silang pabayaan, araw at gabi man, sapagkat yaong hindi sila mag-isip, magulo ang isip, malito ang isip, ay sapat na para sila ay makapamuhay ng payapa at marangal. Kaya't ang patuloy nilang hinihingi, Ama, bahala ka na sa buhay namin. Ikaw na ang mga lahaga sa mga minamahal namin. Ikaw na ang magturo ng paraan sa kanilang buhay. At kami, tulungan mo kung paano kami makapaglingkod ng matapat. Iba't iba ang pag-aatas at tinanggap na tinanguan. May mga nakapaghahanap buhay pa at may mga karapatan pang maghanap buhay sapagkat ang gampanin nila ay hindi ganito, hindi gayon, tulad ng iba nilang mga tumutupad na kapwa nila lang. Subalit, sino nga bang nagbibigay buhay sa lahat? At sino nga bang nagbibigay ng karapatan para lumigaya at sumaya? Kaya't kung hindi nga magiging masaya at maligaya ang sino mang naglilingkod, makapaglilingkod pa kaya? Kaya binibigay ng Ama ang kaaliwan sa kanilang puso upang hindi nila maramdaman ang hirap at sakit. Binibigay ang kapayapaan upang hindi sila mag-isip, hindi sila mabahala, matigatig. At kung sa kanila ay may dumudulog, na pagtitibay sa sarili nila, simple lang pala ang dinaranas ko, Panginoon, kung magrereklamo ako, lingkod mo ako, nakakahiya sa'yo. Sapagkat tulad ngayon, ang dumulog sa akin, matindi pala ang problema niya. Kaya't araw-araw, bawat gabi man, na pagtitibay nilang loob nila sa pagtitiwalang niloob mong ako'y dulugan hambing sa sapa o hambing sa ilog, na doon kumukuha para idaloy ang tubig sa mga lupain. Pagkatapos ikaw na pinagkuhanan ay patitigangin ba? Kaya't maliwanag ang tinuran. Ang daluyan ng aking mga aral, hindi kailanman kukulangin sa iaaral. Ang daluyan ng aking mga aral, hindi magkakaroon ng alalahanit kagulumihanan upang hindi ito mahirapan ang isipan. Sapagkat kung ang mga alalahanin niya at danadala niya ang kanyang iisipin, paano dadaloy ang aking salita? Paano luluwal ang aking aral? Hindi nga ba't matututulan niyan ng mga pighati niya sa buhay? Kaya't katakataka kung magkamisan, sinasabi ng tao, kawawa naman eka. Oo. Ngunit sino kaya ang kawawa? Mataba ka nga kung ikay mahina. Maganda ka nga kung ikay masama. Kung titigan kay masigla malusog, ngunit sa loob mo, ano kaya ang nararamdaman ng puso't isip mo? May nararamdaman ng mga lingkod, subalit nandun ang tibay nilang hindi sila mamamatay hanggat hindi kalooban ng Ama. Dahil yun ang tinatatak sa diwa nila. Dahil yun ang binubuhay sa isip nila. Huwag kang matigatig mabahala, anak, sapagkat kung di ka mamamatay, wala kang kamatayang sasapitin. Kung hindi mo patakda, mayroon mang sumasakit sa tiyan mo, mayroon mang sumasakit sa paa mo,
Kung hindi ko lolobin, pugtuin ko hininga mo, mabubuhay ka pa rin araw at gabi man ito. Yaan ang tinatala upang maiba sila sa natural na tao. Yaan ang binubuhay sa kanilang diwa upang wag silang mag-isip at magulumihanan sa kanararamdaman, sapagkat iba nga sila't iniba nga. Kaya't dito na isasalarawan at dito na papatotohanan ng mga tapat at totoong mga lingkod. Hindi sila natatakot na mamatay sila mamaya, sapagkat alam nila, hindi patakda kung ang mga pinangungusapan na pagbabadyaan, napapalalahanan at sinasabing, magsisi ka bago ka mamatay. Ang mga lingkod na nakikipagtotoo ay nabibigyan din ng paalala, anak, hindi mo patakda, sumulong ka patupdin mo payaan. Kaya't ang mga pinagdaraanan mo, suriin ka man ng kapwa mo, akong taga-suring tapat at totoo. Ano man gawin sa iyo ng kapwa mo, kung hindi ko natakdang ibigay kita at gumaling ka, walang kwenta at walang silbi. Ngunit ihandog mo sa akin, ako ang pakinggan mo, ang bubuhayin kong katawan mo ay magagawa ko. Iyan ang pinatibay at pinabuhay ng Ama sa mga lingkod na tapat. Masisisi niyo ba sila kung naniniwala sila sa espiritu na di nila nakikita? At di sila natitigatig nagtatanong, bakit kaya nagkasakit ako? At di sila natatakot sa salita ng kapwa nila, bakit hindi ka magpagamot? Sapagkat umaasa sila ng Diyos na dumubuhay kanino mang tao, ay bubuhay sa kanila, yamang sila'y ginagamit. At ito ang di mapaniwalaan ng marami. Kaya't hahamakin, lilibakin, at sasabihin, kawawa naman sila. Yan ang pawang katotohanan. Hindi sila natatakot dahil ang takot ay inalis sa kanilang diwa. Dahil ang pag-alala ay inalis sa kanilang isip. Ang binuhay, magtiwala ka, anak, na kung ang mga lumalapit sa iyo ay napapagaling ko, wala kang pinainom, wala kang pinalagok, ikaw pang ginamit ko para sa kanila. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka ba nagtatanto? Hindi ka ba nagninilay? Kung ang mga napakarami ng pinagaling ko, gumaling sila sa hindi mo nalaman, ikaw pa kayang ginagamit ko para gumaling sila? Kaya't ang tunay na matwid ang layunin at ang tapat ang damdamin. Kung magkamisan may lumuluha ang mga mata, ngunit naroon ang tatag at tibay ng Ama, Ama, huwag kang mawawalay sa akin. Kung magkamisan may parang matatangay ang damdamin, sapagkat parang bilang tao'y mananaigman din, ngunit kapag sila'y dumulogat sa akin, ay wika, Ama ko, kuhanin mo damdamin ko. Sisibol mabubuhay ang damdaming kaiba, doon mawawala ng guni-guni nila. Kaya't hindi sila kayang paniwalaan. Nang akala ng tao'y wala silang tiwala sa mga nag-aral. Ngunit ang wika'y, bakit mo nga pagtitiwalaan ang nag-aral lamang? Hindi ba't ako mismo ang nagbigay sa iyo? Ngunit magtiwala ka sa kanila upang mapaniwala ang may tiwala ka rin sa kapwa mo. Ngunit ang pakatandaan mo, ang nagawa nila'y nagagawa mo ba? Oo, anak. Ngunit sila'y nag-aral, ika'y hindi. Ang nangyari ba sa kanila'y nangyari sa iyo? Hindi, anak. Sapagkat sila'y nag-aral at ang ginagamit nila'y pinag-aralan. Ngunit ika'y salita ko lamang at ang kakayat kapangyarihan. Ito ang patibayin mo't patatagin sa iyong kaisipan. At huwag kang patatalot pa uulo kanino man, sapagkat akong espiritu ang marapat mag-ulo sa iyo, upang tupdin mo ang alay ko't layunin ko. Di ka man matularan at di man nakawangis ang kapwa mo, ako mismo'y tupdin mo at tuparin ako, nang sa gayon maiba ka sa nagsasabing Panginoon ko. Nang sa gayon maiba ka
sa nagsasabing naniniwala ako sa hiwag at himala. Pagtawanan ka man dito sa mundo, ang magtatawa sa iyo'y may buhay na hindi mamamatay, wika nila. Nagkakamali. Sapagkat alang katotohanan ng tao kay lakas man ito, dahil sa isang iglap na layunin ko'y mamamatay, babawian ang buhay, kahit lahat ng gamot nyo'y lagukin at inumin. Ngunit kung magtitiwala ka sa akin, ang damdamin mo'y akin at isip mo'y ako, tapang mo'y ako at lakas mo'y ako. Hindi nga ba't masasabi ko sa'yo, baybayin mo unang panahon, nabuhay sila dahil sa akin. Kaya't kailangan ng karunungan pang tao sa mga hindi marunong sa alam mo, ngunit sa alam mong pinabatid ko, tutulad ka rin ba sa kanila? Ano ang naiba sa'yo at naiba sa kanila? Kaya't dapat magkaiba kayo. Sulong maniwala ka sa kapwa mo. Sulong gamitin mo pa rin ang talino nila. Ngunit ipahigit mo ang talino ko't karunungan ko, sapagkat walang buhay sa mundo kundi ako. Kaya't magkaiba kayo ni Solomon. Ang binigkas ko kay Solomon at pinakita ko sa panaginip ay iba, sapagkat magkaiba kayo ng gampanin. Ngunit ikaw ang sinambit ko sa pamamagitan ko at sa pagpapakita kong maliwanag at totoo sa iyo. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin sa buhay. Kayo'y aking pagagaanin, sapagkat ako ang buhay, sa akin nakasalalay ang buhay ninuman. Kung magkagayonan ako, gunitain mo't alalahanin ang katagang ito, at sa gayon walang takot na mabubuhay ka sa mundo. Kapag takda mo na'y wala nang makapipigil kahit na ano pa, at maging sinong kapwa-tao. Ngunit dahil hindi pa takda, mabubuhay ka pa sa lupa. Kaya mga lingkod, matwid nyo nawang suri ng tinuran ko. Katotohanan nawa ng isip nyo'y makamtan, at huwag nyong dadayain ang aking espiritu. Nasasabihin ako'y sa inyo, ngunit naririnig nyo'y kapwa nyo pinaniniwalaan ay kapwa-tao. Sinunod nyo'y kapwa nyo, hindi ang aking espiritu. Magnilay kayo at magbulay, tulad ng mga kaganapan. Ikaw bagay, anong nangyari sa'yo? Sa kanya bagay, anong pinangyari? Ngayon bagay, ipauulo nyo ang ulo ko? Ngayon bagay, ipatutupad nyo ang sa sarili nyo. Hindi kayo lahat makakaunawa ng wika ko. Hindi kayo lahat makatatanggap ng binigkas ko. Ngunit kayong totoo ang aking espiritu sa buhay nyo, mawawawaan ang tinuturan kong ito. Kaya nga, ano ngayon kung numinipis ang katawan nyo, ngunit sumisiglat na gumalab ang espiritu nyo? Ano ngayon kung numinipis ang katawan nyo, kung ang lakas naman ay hindi napaparam, kaya't nakakakilos kayo't nakakatungo kahit saan, upang kamtin ng tagumpay sa paghahayok at pagdatal? Ano ngayon kung pananaw ng kapwa nyo'y kayo gutom ngunit busog naman? Ano ngayon kung palagay ng kapwa nyo kayo kulang ngunit hindi naman? Ano ngayon sa palagay ng kapwa nyo na kayo hindi totoo ngunit kayo totoo? Ano ngayon sa palagay nyo kung huwad kayo sa pananaw ng kapwa nyo, ngunit sa pananaw ko'y tapat kayo? Magnilay at magbulay, magtanto kayong tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, maramdaman nyo aking gawa, sa puso nyo ay mabuhay. Kaya nga, ilan sa saklaksang bilang ang sumiksik sa daigdigang ito, ang totoo sinasabi, tandaan ninyo, may wakas ang lahat, may takda ang lahat, at tatamasahit kakamti ng mga totoo at tapat sa aking espiritu ng liwanag, kung sila nga'y
naging ganap. Huwag kayong maging tulog-tulogan lamang, bagkus maging gising kayo sa katotohanan. Huwag kayong maging mulatang mata, ngunit gising. Subalit, tulog ang diwa, walang mawawaan. Naririto ang atas, ibinigay at tinalampas, tinalakay at tinakda. Ilan ang magagawa, ang sa lupa ay binadya, ng espiritu'y kilalanin, at sa isip ay dudutal. Dudustahin man kayo, daratal pa rin ako sa oras na kailangan nyo. Pagtawanan man kayo ng mundo, ako na may nahahabag sa tatawa sa inyo, ngunit kayong pinagtawanan, halukip-kip ko'y mararamdaman. Yan ang pawang katotohanan. Aking mga minamahal, ang patay ay para sa patay, at ang buhay ay para sa buhay. Ngunit ang patay ay di may lilibing ng patay, kaya't kailangan ng mga taong nabubuhay. Ngunit ang mga may pandama, kailangan damhin. Yang tuwirang damdaming makatotohanan at tapat. Ngunit kung patay ang damdamin, paano ito masisiwalat? At paano papasok sa kaloobang patay? Sa amay walang maramdaman, kundi ang karamdaman, ang patuloy na pinagsusumigaw, na siya'y gawaran ng kagalingan, ngunit di makita't makapuhap ang dinudulugan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang pakikitungo ng tao at pakikisalamuha sa kapwa at tao lingkod ay pangtauring pakikisalamuha at pakikitungo. Subalit, kung pakikitunguhan nyo sa mainam at mabuting espiritong taglay ang kapwa nyo mga naglilingkod ng matapat, di kayo susuri sa kanilang katauhan, kundi sa mga nagagawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, natitigang ang lupa sa init ng araw. Ngunit ang ilalim ay di matitigang kailanman. Kaya't kapag ito'y binungkal ay mayroong iibabaw, sisibulang tubig na malinaw. Ngunit kung hindi ito matutuklasan, at katigangan na ang lugar na't dakong yaon, paano makikita't maapuhap ang tubig na dapat ay lagukin? Di kaya't ito'y mauuhaw, yung nangangailangan ng tubig na dapat ay mainom. Oo, tao, maaring kulangin ng tubig ang tao. Ngunit ako'y kailan may hindi magkukulang sa tubig na handog ko. Kaya't kung ang lalagok ay tubig, hindi ko palalagukin. Ngunit kung ang tao ay lalagok, ako'y mananamnam. Ako ay dadaloy, sapagkat hindi ako tubig, hindi ako pagkain ng katawan lamang, kundi ng kaluluwa at tubig na bukal ang alay sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad kayong di natatangay sa isip at damdamin bilang tao, at di kayo natatangay ng damdamin ng kapwa nyo, kundi pinagsisigawan ng puso't isipan nyo, yung di nyo nakitang pinadamat nagpadama sa damdamin nyo, upang mabuhay ang pananalig at pananampalataya nyo, at patuloy apuhapin ang liwanag na taglay ko. Sumayinyong paghahari, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, kaya't ito naman ang maliwanag mula sa Deuteronomio. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain pati mga hayop, pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong mga misahan o dili kayay ang inyong mga harina na dapat makabusog sa inyong mga tawa. Katawang tinatawag bilang katauhan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na nagtatangkang lumaban sa inyo ay palulubig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas at lakad. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong mga gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Binilin at hinabilin ito sa panahon ng mga Israelita. Binilin at tinuran nito sa mga panahon ng mga ninuno nyo. Binilin at pinagbilin ito sa mga panahon na yaon na wala pang espiritu ng katotohanan sa daigdigan upang tupdin at sundin ang mga atas at utos, ngunit nagtalusira ang inyong mga ninuno. Nagtalusira ang kanilang mga salita at gawa, kaya naman sila'y naparusahan, kaya naman sila'y napalungi, kaya naman sila'y nagdusa, kaya naman sila'y naghirap. Ngunit may panahong dumatal nang lahat ng iyon ay bibigay upang parahan sa karayana. Oleya karabaya. Ang wika ni Constanza sa iyo. Bakit pinagwiwika mo ng kaibang salita mo? Ngunit pinapalipit mo ang dila niya sa tuwing layon at nasa mong ako na upang bigkasin ng di nila mawawaan bilang tao. Ngunit ang wika mo nga'y maliwanag at totoo. Di nila matatanto ang wari mo'y totoo at ganap sa mundo, sapagkat di nila mapuhap kung ano at sino ka. Kaya naman pagpaumanhinan mo, Ama ko, ang mga hindi ganap at totoo ang isip at diwa nila, sapagkat kung di nga magkakagayon sila'y pagpapaumanhinan mo, paano na ang pagbabat at pagtitis ng aking espiritu? Kaya't alang-alang sa aking wikat harang rin sa iyo, na sundin at tupdin ng bilang pagkatao ng ginamit mo at pagkataong ginamit lamang sa mundo, ay sumunod at tupdin ay maging ganap sa iyo. O layunin mo'y mainam, hangarin mo'y danging katotohanan. Kaya naman itatahak mo't idadatal mo ang marapat. Kaya't gawin mo ang tuparin ng dapat at tumpak. At nang sa sang araw, masilayan ang pagkilos mong matapat. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Di man pagdaka, karakaraka, natupad, pinatupad sa mga lingkod ng Ama. Ang marapat nilang tamasahit kamting liwanag, ng galak at tagumpay na mahahawakan. Marami mang pinagdaan at pinakibakahan, subalit naroon pa rin ang tapang at katatagang iyong alay. Naririyan pa rin ang kalwalhatian at tagumpay.
at takda mong ibibigay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bilang tao, ang sabi ko po, tatapusin agad ang mensahe. Pauuwiin agad ang mga tao. Panginoon, patawarin mo ako kung yun ang nasa isip ko, sapagkat gusto kong makipaglibing. Ngunit, may magagawa ka ba kapag ayaw ng Diyos mo? At yan po ang pawang katotohanan na kung magkamisan, akala ng tao ako lang ang umaayaw sa gusto ng tao, na gawin at gawin nila yan. Hindi nila maunawaan na hindi ko po kalooban kung magkamisan, sapagkat kung kalooban ko lamang ang paghahariin ko, ako'y duwag din, ako'y mahina rin. Ngunit, sabi nga, ang lahat ay dapat nating suriin kung ang pumapasok sa atin ay banal o masamang espiritu. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Sa dakong ito po sinisiwalat sa akin na nais kong isiwalat. Katulad niya, ilang beses ko nang sabihin sa kanya bilang tao, bilang Apo Kunching, na tinatawag, na kung magkamisan, ayaw kong panghawakan, ang kayo'y dito lang. Kaya't kung minsan hingi ko ng kapatawaran, ako'y patawarin kapag sinasabi kong, sige, magpunta ka na sa doktor, punta ka ng ospital, baka may magagawa pa sila sa iyong mas maganda at mas mabuti. Ngunit, tulad mo, naway mapanghawakan mo ang sinasabi mo, dahil ang sabi mo, itugon mo'y ganito. Matagal na po ako nagpapagamot, wala naman pong nangyari. Babalik ko sa iyo ang mga sinabi mo. Lumala pa po ang aking sakit at ngayon nga po ay gusto'y kahit na operahan ay wala ring porsyento na maigi. Ang sagot sa kanya, maninindigan ka ba rito? Dahil mahirap ang kanyang kalagayan. At mapalad kayong nagtitibay. Sa katotohanan lamang po, ayaw ko naman pong kayo ay hindi gumaling Lahat kayo gusto kong gumaling at mapagaling. At kung ako nga ang tatanungin ninyo, abay gusto ko ura-urada agad magaling kayo. Kung ako po ang tatanungin nyo, ayaw ko pong may umuuwing bigo. Ayaw ko pong may umuuwing hindi gumaling. Ngunit ang katakataka talagang hindi kayang liripin ang isip at damdamin. Ano nga ang pangalan nito? Halika nga, Aaron. Ano ang pangalan mo? Tama ba yon? Ano nga? Ronron. Halika nga, Ronron. Ronron, ano bang sakit mo nung ikay dumating dito? Di ka makatayo. Di ka makalakad. Ang sabi sa'yo, wala nang pag-asa. Ano? Wala nang pag-asa. Wala siyang pag-asa kasi sa utak. Sa utak. Pero bakit ang katakataka, ba't ngayon ay may pag-asa siya? Ang katakataka ngayon, bakit lumalakad siya? Ang katakataka, bakit ngayon magikero na naman siya? Alam niyo po ba kung bakit napagtitibay lamang po na kami maglingkod ng tapat? Dahil natatakot ako. Unang-una po, natatakot ako sa Diyos. Takot ko siyang talikdan. Natatakot akong tumalikod. Dahil araw-araw po, binabalik niya sa gunita ko yung mga sayang, ang mga taong kikilala at tatanggap sa akin, anak, wag mong silang pabayaang mabigo ang mga susuguin ko.
Kung mayroon mang hindi naniniwala sa iyo't di gumaling, wala sa iyo ang dahilan. At huwag kang mahiya at matakot sapagkat hindi ikaw ang nagpapagaling. Alam niyo po, yan ang dahilan kung bakit araw-araw ay naglilingkod. Sapagkat ang sabi nga, manghinayang ka sa mga makikinabang anak. Ngunit huwag mong panghinayangan ang mga sa'yo'y tumutuligsa. At huwag mong ipanimdim ang sa'yo'y tumatawa. Kundi maawa ka sa kanila. Kaya ako minsan nagtatanong ako, ba't po yun? Hindi mo pinagaling nang dumating ang takda. Ang inda ko, ang kapatid ko namatay noon, ang aking inda, ang aking tatang, ang aking kapatid. Nairaos lahat. Sa totoo lang po, malungkot ang mawalan ng minamahal, di po ba? Pero aminin ko po sa inyo, bakit wala akong nararamdaman? Kaya natatakot kong kalimutan at talikdan ng Diyos. Baka pag ako'y tumalikod, maramdaman ko na lahat ang hirap ng loob. Maramdaman ko na ang lahat ng lungkot. Sapagkat sa tuwing makikita ko ang larawan ng aking magulang at kapatid. Dahil bago pa, kapag nasa pagkatawa ko, hindi ko matutulang lumuha. Ngunit inaagaw ako ng Espiritu pagda kay nawawala at kay sayang umaapaw ang puso ko na sa isip ay binabahagi. Konstansya, tapos na ang luha. Galak ang marapat na sumilay sa iyong labi at mata mo'y mangusap ng matapat. Bakit siya pinatindi? Nahirapan ka bang nakatayo, anak? Dapat maliwanag niyong masdan ng taong ito, kayong mga lingkod na nanghihina ang loob. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na nagsasabi kayo sa mga kapwa ninyo? Lakasan mo loob mo, hiwaga ng Diyos. Ikaw mismo duwag. Yan po ang sinisiksik sa akin ng Diyos. Kaya po hindi ako makatalikod. Kaya hindi ako makahanap ng sa aking sarili. Sinungaling ka na. Pagdating pala sa sarili mo, duwag ka. Bakit yung kapwa mo? Sinasabi mo sa kanila, lumaban. Ba't sa sarili mo, di mo sabihin? Ama, batid mo hindi ako nagsisinungaling. Yan ang sinasabi sa akin. Bakit di ka maging matapang? Sabi mo, kilala mo ako. Lingkod ako. Sabi mo, kinikilala kang lingkod. Ang takda ay takda. Kahit anong nakapasok, anong nakatasok, anong nakatisik, anong lahat. Pag pinatid na yung hininga mo, hindi ka nahihinga. Kaya lamang, anak, kailangan sila dahil sa mga walang alam, sa di naaabot ang aking katwiran, sa hindi maunawaan ang aking kaloob. Ngunit ikaw, dapat ka bang hindi makaunawa? Ngunit kayo, dapat bang hindi kayo makaunawa? Kaya, hindi pipigilan ng sinuman, malaya kayong lahat. Ngunit isa lamang ang gunitain, kayo'y may nag-akay at umaakay tulad niyang gumawa ng paraan, hindi tao, kundi ang inyong pinaglilingkuran. Sumainyong kapayapaan, mga mahal. Kaya anak, tumayo ka nga, ikaw. Bibigyan ko naman kayo ng pahayag ngayon. Nakita ng Ama
Kailangan siya ng kanyang anak. Kailangan siya ng kanyang asawa. Marami pa siyang dapat nagampanan. At di patakda ang kanyang pagkamatay. Kaya ibinigay ang salitang totoong idinatal. May kaparaanan ng lahat kahit sa simpleng paraan. Kapag gustong buhayin at gagaling ay gagaling. At kakamti ng buhay. Kaya't kung magsusuri lamang kayo, mapapatotohanan ninyo, hindi tawang sa inyo'y nangungusap araw-araw. Kaya't kung kayo'y maniniwala at nagtitiwala, sa damdamin nyo'y mabubuhay ang matapat na paniniwala. Tumitig ka nga. Ano nga ang pangalan mo, anak? Ron. Ron. Ano ang mata mo noon? Duling. Maalmang pagkaduling. Salubong na salubong. Hindi lamang magkasalubong. Salubong na salubong. At hindi ka makatitig. Pasukab, pailalim. Sapagkat kung di ka gumanyan, wala kang makikita. Sapagkat puro baba lang ang makikita mo. Si Kunching walang alam. Ngunit akong nangungusap ay batid ko. Kaya't, gupo ka't upo ka sa lapag. At tulad niyang nakahandusay at sandalan mo'y upuan. Nakita ko noon ang iyong gawa at winika ko ito. Pakikita ko, anak, ang tunay na magic. Natural at di kayang tularan. Di kayang pag-aralan. Nino mang mag-aaral. Kaya't ikaw ay isa sa kinuha ko pang maging halimbawa. At magmuni-munit magnilay ang tao kung matwid nilang kinikilalang totoo. Natatawa at tumatawa ang taong nanonood sa iyo. Ngunit nang ikaw ay di na makapagpataway na wala sila sa iyo. Di ka na nila ginusto, ni dalaw ay wala sa iyo. Ngunit ako'y dumalaw. Di mo man ako pinatatawa sa ginagawa mo sa mundong humahalak ang bibig ng tao. Ginawa ko ito. Muli nagpapakilala ako. Tigib ng lumbay ang aking espiritu sa pagkatao ng babaeng ito. Sapagkat huwad at mapagpaimbabaw ang tao. Mapagkunwari, kilala ako, ngunit nasaan? Hamakin niyo ang babaeng ito dahil sa totoo niyang sinasambit tulad kong hinamak noon. Ngunit hindi niyo siya maipapako. Sapat na ako. Babae ang pinili ko upang patotohanan ko lalaki't babae. Maaring daluyan ko ng aking espiritu. Babaeng mahina ang loob na patatapangin ko. Ngunit may takot na totoo. Hindi matipunong, matapang magsalita. Ngunit sa totoo'y hindi. Hanggang kailan ako dadayain ng tao
May takda ang lahat, mga anak ko. Baka tandaan ninyo, hindi ako nananakot. Nagtuturan ako ng matuwid. Nagsasambit ako ng tapat. Kung noon may Arkanghel Miguel, daratal din ang takda mayroon. Binaon si Satanas, pinailalim, ngunit pinaibabaw muli. Ngunit daratal din muli ang gagapiin. Kaya't magsabi kayo ng totoo, kayong nagsasabing Panginoon ko, at gawin nyo, sinabi nyo, nang mapatutuhan ng tapat kayo. Sapagkat daratal ang takda kung paano ang Bibliang tinatawag nyo. Laganap sa daigdig ay kikilalanin, di man makita at nakilalang binabang anak na nagkatawang tao sa lupa. Matatalino kayo. Suriin nyo ngayon kung saan nagmula ang aral at salita. Magbaybay kayo ngayon. Kaya ba ng babaeng walang kaalaman ito? Pagtawanan man, hinanda ko na siya. Siraan man, nakahanda ako sa kanya. Kayo, alam nyo ba kung anong magaganap sa inyo? Kahit gaano ang salaping meron kayo? Sa bansang magulo, kung saan man ito, batid mo, ama ko, kilala mo ang tao, siniksik mo ang mundo, laksa bilang ng tao, hanap ay biyaya, kaluluwa'y di alam, kapahamakang sasapitin, na di ikaw ang gawin, iligtas ng bagay. O aking ama, karagatan mo'y malalim, laway naroroon, di nila maarok matuhuhan, anumang laking sasakya'y babaon, lalamuning walang maliw, libo-libo man ang nakalaman, gayon din ang iyong karunungan, di matatarok ng sayo'y huwad ang pananaw. Subalit kay palad ng tapat sa iyo at di nagsisinungaling, damdamin ay ikaw man din. Sapagkat ang daraanan nila'y daan mo rin. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kayong mag-asawa, nananalig ba kayong magbabalik sa normal ang anak nyo? Mababata ba ninyo ang kinagawang nais kong batahin nyo? Sayang ang pagkakataon. Naway mabata nyo nga ito. Sumay niyong kapayapaan
Paalang panandalian katao ay darathal, upang bigyan ko siya ng kasiyahan, damdamin bilang katawan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay, Diyos ko. Mga kapatid, mga minamahal, paano mong kakalimutan ng Diyos sa tuwing ihilingin mo sa Kanya? Kung ikaw nga ang sa akin, sige nga, gawin mo nga yung hindi ko kayang gawin. Sabihin mo nga hindi ko kayang sabihin. Pinupuri kita, Panginoon. Dila mo. Hingin tayo tuwalya. Face towel, dali. Dila ka. Dila. Dila. Sige, dila. Dila ka, dila. Sakit. Sakit. Sige. Sige. Nakikita niyo ba yung mga hibla ng ugat ninyo sa utak? Nakakita na ba kayo ng utak ng tao? Utak ng baka? Nakikita na kayo? Ano sa palagay niyo ng utak ng tao? Ha? Ano sa palagay niyo ang utak ng tao? Andyan si kapatid na Lynn. Tanong mo nga kay doktora. Ha? Ganyan yan, dalawa, no? Left and right. Oo nga naman. Ba't ba nga naman kayo natatakot sa sakit ninyo? Alam nyo ba yung sakit ninyo makamamatay sa inyo? Ha? Hindi ba marami ng pangyayari, hindi naman namatay sa sakit nila at namatay sila sa iba? Yun lang po ang natutunan ko, kaya yun lang gusto kong isabuhay. Sana nga, hiniling ko sa Ama, buong panahon, ganun ang isip ko. Hiniling ko po, kaya bilang tao, sabi niya po sa akin, makisama ako makitungo ako, makisalamuha ako, kaya naman ginagawa ko po. At hindi naman ako pinipigilan ng Diyos na lumabas Kasi hindi naman ako anghel na nakatali na lang dito Di ako pinipigilan. Walang binili sa akin ng Panginoon na dumito na lang ako. Aba, paano naman po yung mga anak ko, tsaka asawa ko, tsaka kapatid ko kung gusto nila ako makasama wala na akong hintayin, kundi kayo na lang paglilingkuran ko. Pagkatapos chichismis pa ako. Ano po? Ngunit, mahirap namang magmagaling sa inyo. Pinagsisikapan naman na kahit saan magtungo ay huwag namang mawalay ang spirito at huwag na lang paglilibang ang ginagawa. Kaya, pag nakikisalamuha po, may ginagawa pa rin partisyon para sa Diyos. At salamat sa mga sumasama sa akin, nagsasama sa akin. Kung gusto niyo ako sama, sasama rin ako sa inyo. Wala namang bawal Ano lang po iniiwasan ko? Magkagastos kayo. Dahil baka panghinayangan niyo ako, sumbat niyo sa akin ang ginastos niyo. Kwentahin niyo yung mga binibigay niyo sa akin, baka po isuka ko, hindi ko naman masuka. Yun na lang po ang iniiwasan ko. Pero hindi bawal sa akin ang sumamay kahit saan. Dahil kayo rin naglalakwatsa, di ba? Naglilibang, di ba? Kayo lang ba may karapatang maglibang sa mundo?
Tinalaga ba ako ng Diyos para pasakit na lang maghintay sa inyo? Na kahit tumawa sandali, hindi tatawa? Baka mabuwang naman ako. Pero hindi po. Di bali, hindi ako tumatawa. Basta loob ko tumatawa. Ngunit kung tumatawa man ako at nakikipagsalita ako sa kapwa ko, sabi ko, mahal kita, hindi naman totoo. Masama po yun, ano? Kaya masarap. Masarap. Kaya ako pag minsan, sinabi ng mga lagad ko, Apo, sige ka ako. Pero, ang totoo po nun, ayaw kong pigilin yung saya nila, kaya ayaw kong sumasama. Kasi alam ko nahihiya sila sa akin pagkasama nila ako. Di sila makatawang malakas. Di sila makagalaw dahil nahihiya sila sa akin. Kaya ang gagawin ko, magkukulong ako. At sila pababayaan ko kung kasama nila ako. Dahil, hindi ako pwede dun eh. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po ginagawa. Talagang kanya-kanyang damdamin po tayo eh. Kanya-kanyang kalooban tayo eh. Kaya nga po minsan naiya ako sa mga anak ko. Tulad ngayon. Sa totoo lang talagang tayo, may pamilya, may gampanin. Opo. Kaya pagka nagdadahilan hindi ko po kayang bigkasin, pero minsan gusto ko sabihin. Kaya ako nga ngayon sa oras na ito totoo lang, kailangan ng apo ko mag-aalaga Di ko alam kung paano siyang inaalagaan ngayon Naghahanap sila ng mag-aalaga dahil gusto maghanap buhay Pero narito po ako sa inyo, nilulunok ko. Sabi ko na lang, bahala na po kayo. Maghiwalay kayong mag-asawa. Ako'y nagpupuri po sa Diyos. 4 ang naging anak ko. 3 na unang apo ko. Wala siyang hinawakan. Nasanggol. Na bata. Pero ngayon po, dahil sa kakadulog ko, Diyos ko, matuto na po sana siyang humawak ng bata. At dahil palibasay laging kasama yung lolo, abay malapit sa lolo. Salamat sa Diyos, nakakapag-alaga siya. Buhay po ba ang Diyos? Tama't tumpak ang sinabi ng Diyos. Hindi kami pwedeng magsabay sa gampanin. Dahil tamang isa lang muna. Dahil ang isa'y gaganap naman sa iba. Kaya po hindi niya tinatalikuran ang pagiging alagad niya. Lamang hindi niya magampanan. Tama na naman ako. Huwag na kayong maghanap sa kanya. Huwag niyo nang suriin ba't di siya naglilingkod. Dahil may iba siyang ginagawa. Ako po siguro'y sapat na. Kaya kung siya susurin, ba't si Apa, alagad din di tumutupad. Paano naman po kaming magsasabay? Lalo na kaming hinamak na hindi kakain, kundi bigay ng tao. Di po ba? Pag lalo pang siya'y naglingkod araw-araw, dahil lalo na sinabi ng tao, paano pa yan kumakain? 2 na yan. Salamat po sa mga nagmamahal sa akin, sa mga lingkod kong nagmamahal sa akin, na di sila nanghihinawa at nanghihinayang sa bahagi nila sa amin. Pero sa inyo naman po siguro mga pasyente, walang nagpapakain sa akin, ano? Tama po ba? Salamat sa mga nagmamahal. Alam niyo po yung mga totoong nagmamahal lang dito at nagbibigay, yung totoong tagasunod na. Yung may damdamin na sila. Ngayon, pag namatay yung damdamin nila na yun na nabuhay, hindi ko nakasalanan kung sila'y tumalikod. At sila'y magtalusira tapos siraan. Talaga pong ganun buhay mo na yan Hindi po ba si Kristo'y siniraan? Hindi po ba si Kristo'y sinisiraan? Kaya, sabi ko nga, lunukin na lang. Lasapin na lang. Pero ang takot po ako, mawalay sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko,
Hindi pare-parehas ang mga anak eh. Pero, siyempre naghahanap din ng mga anak. Nilunok ko na lang po. Biniro ako ng anak ko eh. Bah, ma. Napupuntahan mo nga yung iba, napaglilingkuran mo nga iba eh. Di yung apo mo rin. Eh anak, paano? Joke-joke lang. Joke na totoo ka ako yun, di ba? Tapos tumawa. May kislot. Sabi ko, sana po wag naman magdamdam ang anak ko. Kaya pag ako tinatawanan, gusto kong manuntok eh. Pero hindi pwede. Kasi tao ka eh. Kaya sana po yung mga lagat ko lalong pagtibayin, ano? Yung mga caps na tapat sa akin, sana maging tapat lalo sila, no po? Yung mga choir na taga-awit, sana lalo silang maging tapat, ano po? Sa totoo lang, di ako naawa sa sarili ko eh. Alam niyo po kung kanino ako naawa? Sa tao. Kasi kung alam nila ang totoo, gagawin nila yung totoo. Kaya kahit saan naman po ako magtungo, hindi ako nahihiya eh. Kaya lang kahit sa patay, ayaw ko ng maraming pumupunta ako eh. Pumupunta ako sa kamag-anak ko pag wala pong mga tao. Hindi yung maraming tao kasi magkakasala ka eh. Bakit? Eh, minsan po kasi hindi ako pinagmamano eh. Gusto ko magmano pero hindi ako makapagmano. Hindi, siyempre hindi makakaunawa. Eh, kala ko ba kang lingkod ng Diyos yan, ba't hindi nagmamano sa akin? Matanda ako sa Kanya. Manghirap ano po. Kaya, para makaiwas po ako sa kasalanan, hindi na ako pumupunta ng paimbabaw lang. Pupunta ako eh. Pakitang tao ako. Panalangin ko na lang sila. Bahala sila kung maniwala sila sa akin. Kung ayaw nila, di huwag. Tinalaga ko na po sarili ko sa paglilingkod. Kasi sayang naman po itong damit na ito. Ang dami ko ng damit. Di ko naman hiningi. Binigay sa akin. Tapos pag hinubad ko, tatambak ko doon. Baka sabihin ng Diyos, walang yaka, walang yaka, walang yaka. Di po ba? Nakakatakot. Dahil hindi naman po ako naggusto nito eh. Dahil kung ako po may gusto ni Re, naku Diyos ko. Teka nga po, nakalabas. Di po ba lahat tayo gusto sexy? Opo. Ako kahit matanda na, gusto ko may korte pa rin ako eh. Nung hindi pa po ako naglilingkod yun. Kaya kahit gaano ako kabisi, eh talagang gusto ko mag-exercise kung ginagawa ko pag wawalis para lumitang ganito ko. Eh dahil po marami kong iniinom na gamot noon, eh tabang ampaw ako. Kaya nung buklatin namin yung mga picture namin nung panahon na yun eh, nakita ko yung picture ko eh, nakalobong ganyan. Kapangit ko pala ako. Tsaka iba po noon, nakatawa ka na maasim pa. Kasi po, pasan mo mundo eh. Di ba? O di po ba pagka tayo'y namumblema sa maraming iniisip na gusto mo ganito, gusto mo ganyan, di ba? Talaga naman tayo'y pasan ng mundo. Salita mo, hindi mo naman pala mapapasan ng mundo. O, kaya kayo, masaya ka na ba anak? Kumusta ka? Sana wag mo malilimutan ang nagpapasaya sa'yo, no? Sana wag mong kalilimutan yung nag-alis ng sakit mo, no? Bagamat may pa konti-konti pa, talagang mangyayari yun dahil may fracture ka, anak eh.
No? Pero ang mahalaga, dumiretso ka nga. Bah, hindi ka makukuba. Kaya huwag kang laging ganyan. Dahil yung ugat na nag-uugnay dito sa'yo, tumutubo na. Kaya kayo, o sige, Ron, masaya ka ba? Nakakailan ka naman sa magic mo sa sambuan? Ha? Naku po, nakakawalo ka pala sa isang buwan. Magkano naman kita doon? Wag mo nang sabihin. Kung kayang hindi ka gumaling, anak, makakawalo ka pa. Anak, bibilinan lang kita, no? Kahit nasabihin ng taong laksang tao na sirain at hindi totoo, kayon, hindi totoo yan. Ako, wag mong paniwalaan, pero ang Diyos paniwalaan mo. Ano? Ngunit tandaan mo, pag nalimot mo ako, baka limutin ka din ng Diyos. Hindi naman. Joke lang yun. Dahil, kahit naman ako nilimot mo ang Diyos hindi mo nalilimot, si katwiran. Si Apo Kunching na laman ang nilimot ko, si Diyos naman hindi. Paano mong nalimutan na, sinungaling ka rin. Dahil kung di mo nalilimot ang Diyos, naalala mo rin ako, di ba? Demonyo ba pinaglingkuran ko nagpagaling sa'yo? Buhay ba ang Diyos? Joke, sabi ng tao. Kailangan po kasi magpatawa tayo kapag nasa pagkatao Dahil baka naman tayo pumangit pag lagi tayo nakakunot. Di ba? Kaya sabi ko sa mga lagad ko, kung may alahas kayo, isuot nyo. Pag namatay kayo, di nyo masusuot yan. Pag may nagbigay ng magandang damit sa inyo, huwag kayo mahiya. Sabi naman ng kabiyak ng puso ko, ba't ikaw ka? Lahat na sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Iba naman ka ako sila. Ako nakasutana, sila'y hindi. Pwede ba ako magkwintas? Pag lumalakad kayo ka, asiwa ako Sabi ko, ganun po talaga Tama po ba? Ba't ikaw ka? Daya ka rin. Binigay yung damit. Kasi kako, yung tingin ng tao sa akin, lahat na suot ko galing sa tao Oo, tama po. Yan ang pagkatao. May kahihiyan ka, nahihiya ka, no? Kasi masama po sa tao, walang hiya Pero, pag nasa Panginoon tayo, kapag alam mong tama ka, hindi ka dapat pala mahiya. Pag alam mong totoo ka, wala ka palang dapat ikahiya. Kaya pag nasa Ama tayo, maganda isip natin, maganda ang isip natin. Tama po ba? Pag wala tayo sa Ama, arubulok na. Marumi na. Kung ano-ano na iniisip. Kaya alin ang gusto nyo? Sa Ama, sa wala? Ron. Ilang magic naman ang ginagawa mo sa bawat birthday. Hindi mo na mabilang. Baka ang Diyos di mo na rin mabilang ang ginawa sa'yo. Salamat naman. Sana Ron, kahit anong ginagawa mo, maalala mo yung dunong ng Diyos at wag ang dunong mo. Para Ron, humaba yung magic mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Baka mayroong may dibo sa inyo, bibigyan kita ng customer. Baka mayroong pong magbe-birthday sa inyo, nagmamagic si Ron para kumita. Opo, mayroon siyang negosyo, nagmamagicero siya. Kaya kapag mayroon po kayong mga debutanting 7 taon, o dili kaya ay 1 year old, kung gusto nyong may magic, kung marami kayong pera, si Ron, nakahanda siya. Kaya lang may bayad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, may discount ba, Ron? Kailangan may porsyento ako. Sa'yo na lang lahat, anak. Ganyan lang ang buhay. Pag yung kapwa mo, pwede mong ipakilala. Pero sarili mo, di mo mapakilala. Kasi yan ang gusto ng Diyos
Huwag mo ipakilala sarili mo, pabayaan mo ang kapwa mo naman ang magpakilala sa'yo. Tama ba? Salamat sa Ama. Maraming natutunan sa Kanya. Ron-Rono, kainin mo yung champi para lalo ka pang forever love mo kay Ama ay huwag mawala. Ano? Para may mapakain ka sa anak mong lumalaki. Para makapag-ipon ka ng pagpapaaral niya. Baka naman inuubos mo lahat ng kita. Magtabi-tabi ka. Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang buhay. Gusto mo bang kende? Oo. Hawakan mo. Tututu. Ayan. Masarap. Sarap. Ayan. Pagtiyagaan nyo yung anak nyo. Pagtulungan yung pagtiyagaan. Hindi lang paglingap, kundi panalangin, pagdulog. Kasama yan. Ano? Yun ang huwag nyong katatamaran. Yun ang huwag nyong gagawing iwanan. Yun ang huwag niyong gagawing talikuran, kundi laging araw at gabi man, kasama niyo yan sa buhay. No? Ikaw liwanag, ikay haligi, nakagitna sa inyo para siya'y gumaling. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, tulad nung alagad na yung nagbabanyos. Nanabik ba kayo nung wala siya, kayong mga binabanyosan? Nung dumating po ba siya, nasabi niyo man lang salamat sa Panginoon at naririto na siya? Wala lang. Basta yung iba pagkataas binanyosan, umuwi na. Gusto'y gumaling lang. Kakaawa naman. Diba? Kahit nga, sabi niya, maglilingkod na siya. Sabi niya, sabi ko naman, wag na muna. Magpahinga ka muna. Kasi natrangkaso siya. Inubos siya. Sabi nung kasama niya, yung kasama niya sa bahay, tigas pulo niyan Gusto niya maglingkod na agad Di pa kumakain Para akong may kimislot. Hinarap ko naman siya. Sabi ko, huwag ka munang pumasok. Kumain ka muna ha. Sabi ko, kinabukasan. Sabi niya maglilingkod na siya. Ba't po kumakain siya ngayon, hindi na siya nanlalambot kasi naglingkod na siya. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin? Ang mga nagsisikap maglingkod, humihina, sabi ng tao, lumalakas sa paglilingkod. Buhay ba ang Diyos? Kaya po kapag naglilingkod kahit nang hihina kayo, totoo ba paglilingkod nyo? Palagay ko hindi nga, dahil totoong palagay yan. Dahil kapag naglilingkod ka, ang hina mo linalakasan Tama po ba? Kaya kung mahina pa na ng palataya nyo, palalakasin ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ako'y may pinasilay ang Espiritu sa akin eh. May pinasilay, may pinakikita. Itong mag-asawang ito, ito yung darating partner ng damit eh. Parehas ang kulay. Pag parehas ang inyong isip, parehas ang inyong damdamin, parehas kayong maghuhugutan ng lakas, eh sigurado, magaling ka na. Alam kong wala ka naman kasing sakit anak eh. Gusto mo pasuri ka. Pasuri ka sa utak, walang makikita. Pasuri ka sa puso, walang makikita. Pasuri ka sa takot, may makikita. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Party-party. Mayroong magandang mangyayari. Parang asarap. Lugi lagi ano. Sa inyo, party-party. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. May pagbibigyan lang po. Manalig. Ay, ito ba yung bakya mo, neneng, dati? Bakya mo, neneng. Ngayon ay putol-putol na. Hindi na mahabang gilit-gilit. Kaya pwede nang isa-isa. Bakya mo, neneng. Naku, Eka. Paano kaya, Eka? Paano kaya, Eka? Parte-parte. 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 Ayan. Eh, kanino kaya bibigay yun? Alam nyo po, pag ang pananampalataya nyo, kumain kayo ng tinapay, magpapagaling sa inyo yan, gagaling kayo. Pag ang pananampalataya nyo, kumain kayo ng mangga, sasakit siya nyo, sasakit siya nyo. Pag ang pananampalataya nyo, mawawala uric acid nyo, aalisin yan Diyos yun. Ganun lang. May kwento. May dumating na pasyente. Namamalipit ang tiyan.
namumutla at nagkakaganyan. Sabi ng Panginoon, pakainin mo ekang saging na berde. Ay, ba't ko po pakakainin saging na berde? Kumain eka ng saging na berde yan, sinikmura. Pakainin mo eka uli. Pinakain uli. Kasarap ka ako ng gamot mo. O, kumain ka. Pinakain 3 kagat. Pagkalulon. Wala na po eka eh. Hey, paano nangyari yung kako? Ganyan po. Ako natakot sa Diyos. Paano nangyari yun? Saging na berde. Nakaalis na ang sakit. May dumating na pasyente. Namamalipit ang tiyan ng bata. Umiiyak, umiiyak, umiiyak. Sabi ng ina, gusto po, pati ina umiiyak. Gusto po yung operahan ng anak ko. Kasi po yung bituka daw po pinasok ng bulating hinangat-ngat. Pag hindi daw po natanggal, mamamatay ang anak ko. Pakainin mo ng pinya. 3 ekang hiwa ng pineapple chunk. Mahal yun anak, pabilin mo na lang pinyang natural. Pinakain ng pinyang natural. Dali mo dito pinya, dali mo dito pinya. Alisin mo yung tubod lang kainin. Bumalik si bata. Kinabukasan. Wala na po kang masakit. Pa-check up mo patingnan mo yung loob ng tiyan. Wala na po, nadurog si bulate. Buhay bang ama? Yan ang simula. Binabalik lang sa diwa. Kung walang hiwaga, walang himala. Kung walang himala, wala kayo sa dambana. Pagpalain kayo. Ngunit, hindi po natin masisigurado kung sino bibiyayaan ngayon ng himala. Kaya kayo laging magtiwala nang kayo makakuha ng linaga. Linaga ng himala, lutong-luto yan mula sa Diyos na mahiwala at mahiwaga, dakila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O ikaw, ito naman si matandang ito. Teka muna. Kumusta ka na ba matanda ka? Kabastos niya, walang galang sa matanda. O ikaw naman anak, ano naman kaya ang para sa'yo? Nako, bakit wala yata? Nasaan ba yung bukol mo dyan? Wala na. Teka muna, saan dadalhin natin yun? Saan mo dinala? Tumayo ka nga, baka tinatago mo sa loob. Saan napunta bukol mong kalaki-laki? Saan nga nakarating? No ininom mo? Yung pong yung bayabas. At saka ano pa? Lokbati. At saka ano pa? Kalang po pandan. Anong nangyari sa'yo? Delilit. Ay, yun ang hiwaga. Pag gusto kang pagalingin. Sumasakit pa ba? Hindi po. Malakas na po. Ay, di ngayon buhay ka na. Kaya na lang po isang takas. O, alin ang mahirap? Ang paa mo o ito? Yung pa. O, tiisin mo yan. Yan ang hiwaga. Yan ang himala. O, ito. Nasa Hong Kong. Ako po kay may cancer. Cancer po sa breast cancer. Po kay mga... Ay, pag kayo umuwi, ikay gagaling. Maniwala ka't magtiwala. Umuwi siya. Pagkatapos, nasaan ang cancer mo? Maniwala kang totoo na yun, ano? Ngayon, hindi lang pala yung cancer. Na-stroke na naman. Teka nga, tumayo ka. Pagkatapos ni cancer, stroke naman. Ngayon, ba't kataba mo? Ano bang ginagawa mo? Ano iniinom mo? Ano iniinom mo? Isigaw mo. Ano? Tubig lang. Gumagali ka sa tubig. Bakit kaya gumagali ka sa tubig? Siguro nananalig ka. Yan ang himala. Pananampalataya. Pananalig. Hindi kung ano-ano. Kaya kayo, kung anong gusto nyong inumin, inumin nyo.
Kung anong gusto nyong gamot, gumamot kayo. Kung anong gusto nyo, gawin nyo. Huwag nyo lang lilimutin ang magpapagaling. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, kung tapat ang inyong pagtitiwala, tapat at totoong inyong paniniwala, ikaw nga anak, tumayo ka nga. Ano bang sakit mo? Paano yung ulo mo? May namuong dugo, saan napunta? Ano pinainom sa'yo? Paano yung ulo mo ngayon? Nakita bang meron pa? Normal ka na ba ngayon? Saan napunta yung dugo? Di bumalik sa natural. Umikot lang ang dugo doon, lumabas sa utak mo. Hindi! Sa ugat na nagbara, na lumabas. Ayun, ibig sabihin, nag-circulate muli. Ganyan ang Ama, mahiwaga. Ibig sabihin, paggagaling ka't paggagalingin, may hiwaga. Ngayon, nakakabuhay ka ba ng normal? Namumuhay ka ba ng normal? Saan ka ba nagmula? Sino nagpagaling? Hindi tao nagpapagaling. Kaya siguro dumadami kayo, no? Dahil hindi tao nagpapagaling. Ngayon, ano ba gusto ninyo? Magsigaling kayong lahat. May sakit pa ba kayo? Abay, Diyos ko naman, may sakit pa ba kayo? O halina kayo, kumain kayo ng manggat nang mawala ang sakit nyo. Ron, mamigay ka nga. Kaya mo ba, anak? Kaya mo. Kaya mo ba? Halika. Kaya mo. Sige. Halika. Sino pa? Isa. Ikaw Pilay, halika din Nagpresenta ka. Paano ka naman? Ako po yung nahulog sa patubig na sumakatamang dewa. Hindi po ako makatayo, hindi ako makalakad. Matauhan po ako, nakita ko si Apo Coaching, kaya... Hindi ako. Hindi po, nakita ko banal na espiritu, sa kanya po ako tumawag. sa pamamagitan po ninyo. Kaya po dito ako nagpunta. Sige, mamigay ka na ng mangga. Salamat po. Salamat. Sabihin mo sa kanila, mangga lang, gagaling ka na. Buhay po bang Diyos? Kung hindi bubuhayin ang pananampalataya ninyo, kundi mabubuhay ang pananalig ninyo, habang tinatakot kayo ng isip nyo, gugupuin kayo. Ngunit kung mababago ang inyong pag-iisip, mabubuhay ang pananalig nyo, mabubuhay ang pagtitiwala nyo, mabubuhay ang pag-asa nyo, mabubuhay ang pananampalataya, buhay kayo! Buhay bang Diyos? Diba? Ba't ginawa iyon? Nagpropaganda ba? Komersyal? Hindi, para sa iyo yon, para sa iyo yon. Kung may pag-asa ka, para sa iyo pa rin yon. Ngayon kung kayo'y lahat ay nakatitig at nagmamasid at umaasang kayo'y gagaling, para sa inyong lahat na may karamdaman, umasang may Amang mahal. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Maliwanag yung kamti ng paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpapalay laganap, tanggapin yung ganap. Sa isip at damdamin ay maghari ang tuwirang Amang walang katapat. Pagpapala ninyo ay huwag alalahanin. Araw o gabi, inyong hintayin. Pagpalain kayo, may bukas pa.